Si Luningning, 42, ay hilot midwife sa Iloilo. Sanay siya sa panganganak sa mga baryong malayo, sa ilaw ng lampara, sa iyak ng ina, sa amoy ng dahon ng bayabas at langis. Wala sa kanyang trabaho ang nagpapayanig sa kanya. Hanggang isang gabi, 12:30, may kumatok sa bahay niya. Isang lalaking hindi niya kilala, matangkad, payat, at ang mga mata, kulay abo, hindi normal. "Ma'am Ning, tulungan niyo po kami," sabi nito. "Nga anak na po ang asawa ko. Malayo po ang baryo namin, pero wala kaming ibang mapuntahan." Nagdalawang isip si Luningning, pero nang marinig ang pag-ungol ng babae sa kariton na dala nila, tumalo ng puso niya. "Tara, bilisan natin." Pagdating nila sa baryo, napakatahimik. Walang aso, walang manok, walang ilaw kahit isang bahay lang ang nakabukas. "Dito po," sabi ng lalaki. Sabay turo sa isang malaking kubo na may makapal na kurtina sa bawat bintana. Pagpasok nila, agad napansin ni Luningning ang mga tao sa loob. 3 matatanda, pawang maputla. Isang batang lalaki na nakatayo sa sulok, hindi kumukurap. At isang babaeng nakahiga, namimilipit sa sakit. Pero ang pinaka nakakakilabot, lahat sila nakatingin sa kanya. Hindi sa asawa, hindi sa nanay, sa kanya. "Ma'am Ning," sabi ng lalaki, "walang lalapit sa asawa ko kundi kayo, ha? Kayo lang." Tumango siya, pinilit maging kalmado. Lumapit siya sa buntis, si Marites. Halos mangitim na ang labi sa pagod. "Kailan pa?" tanong ni Luningning. "Malamang po mga 1 oras na. Pero may kakaiba po," sagot ng ina, puno ng pagkatakot. At nang iangat ni Luningning ang kumot, hindi niya napigilan ang pagigting ng sikmura niya. Ang tiyan ni Marites gumagalaw. Hindi tulad ng normal na paggalaw ng sanggol. Parang kumikilos ang 6 na kamay sa loob. Napaatras siya, pero hinawakan siya ng matanda. "Manganganak yan. Tulungan mo." "Huwag kang matakot," sabi nito. Pero ang boses, parang 2 boses na magkasabay. Habang nagsisimula ang labor, napansin ni Luningning ang ilan pang hindi normal. Ang amoy, hindi amoy dugo at pawis. Amoy bakal, amoy lupa, amoy bulok. Ang mga matatanda, hindi umiimik, pero kumikilos ang ilong nila parang umaamoy. Ang batang lalaki, nakatingin sa tiyan, nakangiti, pero ang ngipin, sobrang talas. Pinilit niyang ituon ang isip sa trabaho. "Marites, huminga ka. Kaya mo yan," sabi niya, habang nilalapag ang mga gamit. Pero nang pumutok ang panubigan, itim, tulad ng langis. "Hala!" bulong niya. "Hindi ito normal." Biglang nagsalita si Marites nanginginig. "Ma'am, pasensya na po, pero hindi po kami normal." Isang malakas na sigaw at lumabas ang ulo ng sanggol. Pero hindi ulo ng tao. Mahaba ang tenga, may manipis na balahibo sa sentido, at ang mga mata, pula. Halos mabitawan ni Luningning ang sanggol. Tumakbo ang instinct niya para lumayo, pero hawak siya agad ng lalaki. "Ma'am Ning, huwag kang sumigaw, huwag kang tatakbo." Anong nilalabas niyo?" sigaw niya. Ngumiti ang matanda, unti-unting lumalabas ang matutulis na ngipin. "Aswang kami, Hidya." "Pero ang apo ko," sabay tingin sa sanggol. Kailangan lumabas na buhay. At doon na niya naintindihan. Kaya mura ang bayad. Kaya siya lang ang pinili. Kaya walang ibang hilot na pumupunta dito. Hindi dahil mahirap ang pamilya, kundi dahil pamilyang aswang. At siya, mortal, ang kailangan nila para maipanganak ang bagong lahi. Nang lumabas ang buong sanggol, hindi ito umiyak. Sa halip, umangat agad ang ulo at tumingin diretso kay Luningning. Hindi mata ng sanggol, mata ng maninila. Nanginginig siya pero tinakpan ng ina ang bata ng kumot. Hindi para protektahan ito,
kundi para itago. Ma'am Ning, sabi ng asawa, wala kayong narinig, wala kayong nakita. Papatay namin ang kahit sinong makaalam nito. Bakit ako? Tanong niya lumuluhang nanginginig. Kasi, lumapit ang matanda, inamoy ang leeg niya. Ikaw lang ang hilot na hindi tumatakbo kapag may dugo. Ikaw lang ang hindi takot sa gabi. Dinugtungan ng ina. Pero sana, umalis ka bago mag-alauna. Bakit? Halos hindi niya masabi. Dahil pag alauna, sabi ng lalaki, ang batang lumabas, hindi na sanggol. Hinila ni Luningning ang bag niya, lumabas ng bahay, tumatakbo sa madilim na daan. Walang poste, walang ilaw, walang ingay. Pero nang nasa gitna na siya ng gubat, may narinig siyang iyak ng sanggol mula sa likod, mula sa loob ng bahay, mula sa hangin. At unti-unting nagbago ang tono, hindi na iyak, hindi na tunog tao, tunog halakhak. Isang tawa na hindi pang sanggol, hindi pang tao, hindi pang lupa. At nang lumingon si Luningning sa malayo, mula sa pinto ng kubo, may nakasilip na anino, maliit. Bilog ang ulo, pulang-pula ang mata, at ngumiti ito habang naglalaway.